Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking Day 22 ng Devotion. Atin pong itutuloy ang series na Teach Us to Number Our Days. Mabuhay ng naaayon sa Diyos. Ating tatalakayin ang Luke chapter 12 verse 20 to 21. Bago ko sabihin yung verses, magkaroon muna tayo ng konting background. Si Jesus kumbaga may isang tao na nag-iipon or nag-iipon siya ng kayamanan, parang gano'n, na sabi niya na basta may point sa buhay niya na sabi niya na parami niya ng parami yung kayamanan ko. So dapat ang gagawin ko na lang, sabi niya, pag nangyari yun, ang gagawin ko na lang ay magpapahinga na ako, magsasaya ako, mag-iinom na lang at magpapahinga na lang, gano'n. Kasi nga, marami na siyang kayamanan, gano'n. Marami na siyang ari-ariya, marami na siyang pera. Kaya, naiisip niya na magpahinga na. Gano'n, magpahinga na lang. Parang gano'n. Tapos, ang sabi sa kanya ng Panginoon, Luke chapter 12, verse 20 to 21, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawiin ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So, ayun, no? So, kumbaga, sabi dito na sinabi siya ng Panginoon na hangal, mamamatay ka na ngayon, babawiin ko na yung buhay mo. O ngayon, yung mga inipon mo, yung mga pera mo, kanino na mapupunta? Parang ganun yung sinabi sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng yaman para sa sarili lang niya. So, kumbaga, ganun daw ang sasapitin kapag nagpaparami lang tayo ng pera para sa sarili lang natin. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ganoon, ano? So, sa unang teaching, ang sabi dito, three kinds of investor. A smart person who invests time for wealth. So, yung mga patatalinong tao daw ay nag-i-invest, naglalaan sila ng oras para sa kayamanan. So, sino yung mga taong to? Ito yung mga tao na employee, gano'n, yung mga nagtatrabaho ng 8 hours, yung mga nagtatrabaho sa office, gano'n. So, sabi dito, sa unang katuruan, ang mga matatalinong tao daw ay nag-i-invest. Sila yung matatalinong tao na pinagpapalit nila yung oras nila para sa kayamanan, ano. So, sa ikalawang teaching, ang sabi, a clever person who invests wealth for time. So, ngayon naman, kabaliktaran. So, sabi, a clever person. Pag sinabing clever is parang resourceful, parang gano'n, no? So, sabi daw, yung clever person daw ay nag-i-invest naman ng kayamanan para sa oras. So, siguro ito yung mga boss or ito yung mga businessman na nag-i-invest sila, nagbibigay sila ng pera nang sa gano'n ay hindi na sila magtrabaho. Parang gano'n, parang ganito yung mga taong yun na they invest time para sa kayamanan. They invest yaman para sa oras, ano. So, sa katlong teaching, ang sabi, ngunit, diba, para may ganun, ngunit, a wise person who invests time and wealth for God and for all eternity. So, sabi, ang wais daw na tao ay nag-i-invest ng oras at yaman para sa Panginoon. So, kumbaga, yung pinakang huli na nag-i-invest ay yun yung pinakang the best. Yun yung pinakang dapat maging ganun tayo, na maging wise na tao tayo, na mag-invest tayo ng pera and oras para sa ating Panginoon. Hindi tayo mag-iipon para sa sarili natin, para ganun, hindi tayo maglalaan ng pera, hindi tayo maglalaan ng oras para sa sarili natin, kundi dapat maglaan tayo ng oras at saka yaman para sa Panginoon natin, no? So, kumbaga, parang imbis na mag-ipon, or kumbaga, kung ikaw naman ay anak ng Diyos, or parang gano'n na
imbis na mag-ipon, itulong mo na lang ganun kasi alam naman natin na God will provide, no? So kahit na itulong mo ng itulong yan, na kung ikaw ay totoong naniniwala kay God, alam mo na papalitan at papalitan niya ng Panginoon, ano? So yun, mag-invest tayo ng oras and yaman para sa ating Panginoon. So sa unang application, ang sabi, plan long term as if you will live long. So dapat daw kapag daw tayo nagplano long term, dapat pinaplano natin 10 years from now, ganito ganyan, 15 years from now, 20 years from now. So dapat daw kapag daw nagplano tayo ay mahaba. Hindi yung maiksi lang na nagplano tayo as if na mabubuhay pa tayo ng matagal. So ganun daw dapat pag nagplano. Sabi naman sa pangalawang application, sabi, live today as if your last day. So kabaliktaran. So magplano daw tayo na parang habang buhay pa tayong mabubuhay, pero mabuhay tayo na parang ito na yung huling araw natin. So paano nga ba natin gagawin yun? Na siguro kung may pera tayo, itulong lang natin at itulong. Parang gano'n yung sinasabi nito na kung may oras lang tayo, gumawa lang tayo na mabuti, gano'n, parang gano'n na kumbaga na isipin natin na nakukunin na tayo ng Panginoon bukas. So dapat itotod na natin yung kumbaga itotod na natin yung pagsunod sa Kanya, yung paggawa natin ng mabuti, gano'n. Punta tayo sa application. Sabi, invest time and wealth toward God. So ayun na nga, katulad ng sinasabi ko, dapat yung oras natin at saka yung yaman natin or yung mga pera natin ay hindi natin iniipon or hindi natin kumbaga parang hindi natin inilalaan para sa sarili natin. Dapat ilalaan natin ito sa Panginoon. So kung ano man yung pagkakaintindi natin or kung paano man mangyayari yun, siguro para sa akin ganoon, kung may pera ka, siguro itulong mo sa mga nangangailangan. Kung may oras ka, gumawa ka ng mabuti para sa nangangailangan. So ganun yung mag-invest to be maging Christ-like, no? Mag-invest tayo ng pera at saka ng oras para kay Kristo. So yun, ganun ang gawin natin. Yung oras natin, gawin natin sa mabuting paraan. Yung pera natin, ipanggawa natin ng mabuti, ano? So ayun, so ito na po yung katapusan ng aking devotion sa araw na ito. Maraming salamat po and marami po ako natutunan. Glory to God.